For today's video, share ko sa inyo yung about setting boundaries. So, I have this client na need ko pala tong ituro sa kanya since teenager na siya. And una kasi yung naiisip ko sa setting boundaries is physical boundaries agad. So, may mga types siyang boundaries. Unang-una yun nga, physical boundaries. Then, there is emotional boundaries, verbal boundaries, ano pa, time, material, and the last is the sexual boundaries. So, yung una ko itinuro dun sa kid ko is, yun nga, yung physical boundaries. So, like hugging, limit natin. Actually, turo din natin ito sa mga anak natin, no? So, physical boundaries like yung kunyari masyadong matachi, ayun, mahawak, 'di ba? So, ayun, let them magkaroon sila ng awareness about it. Tapos dito ako na habang binabasa ko 'to, dito ko na-realize na nung hindi ko alam tong ibang types ng boundaries, parang nagkakaroon ka ng initial reaction na yung pala yung naramdaman ko, parang nalabag yung aking boundaries, like yung sa verbal. Diba? May mga tao kasi na hindi maganda yung magsalita. So, para ang tendency mo, ako pala is parang ano pala yung boundaries ko? Parang, basta, lumagpas siya sa boundaries na yon. So, yung reaction ko to that, hindi ko na-control kasi I don't know how to deal with it. Pero, yung pala yun. Kaya ako nag-react kasi nalabagan yung boundaries mo. Tama ba yung term ko? So, yun. Verbal boundaries, like how you allow others to talk to you. O, diba? What you feel is appropriate to discuss. So, yun yung pagdating pala sa verbal boundaries. Tapos di ba may mga iniekis kagad tayong mga tao sa buhay natin kasi nga ayaw natin yung paano the way sila mag-talk sa atin. Pero para sa kanila wala lang yun, di ba? Yun yung mas nakakalungkot. Yung parang hindi sila aware dun sa nanggagawa nila. Sila parang normal lang sa kanila magsalita ng gano'n. Pero parang nakaka-violate sila yun. Nakaka-violate na ng boundaries sa'yo. So, ayun. Likewise, sa emotional boundaries din. Bigla ko naisip, kailangan ko ba i-share sa public about my thoughts, my feelings, my values, beliefs? So, nakalagay naman is how much you are willing to share. So, ayun. You share only your emotions like happy, sad, angry, disappointed, excited. Doon sa mga taong close sa'yo. Diba? So, ayun. Good luck na lang kung ano magiging content ko dito. Pero hopefully may mga napulot kayo sa mga iba kong videos. Like sa mga nababasa ko at least na chop down ko naman sa mga videos ko. So yun yung about setting boundaries. So alam ko naman, alam niyo na yung mga about sexual boundaries. And sa time pala, yung time is limits and energy given to other people. So lilimitahan mo or parang hindi lahat binibigay mo yung time sa kanila. Bigay ka na din ng time for yourself. And you know how you manage your time. Okay? To the important things. Parang wag mo nang sayangin yung oras mo makipag-argue sa mga taong ayaw na mamakinig talaga. Diba? Then, material giving or lending things. Ayun, isa pa yun. Yung material boundaries. Diba? Iba yung lagi nanghihiram sa'yo. Tapos, nagkaroon ka ng pakiramdam na parang yun nga, na-violate na yung boundaries mo. Kasi nga, nanghihiram, tapos din sinusuoli, diba? So, your financial and monetary decisions. So, ayun lang. Yan yung may share ko. So, na-realize nyo ba yun na may mga instances sa gano'n? Kasi ako, ngayon ko lang siya na-realize, kaya pala may mga gano'n ako instances. Akala ko petty things lang. Yung pala na-violate na yung boundaries ko. So, kasi nga, kasama siya sa types of boundaries na kailangan. May wall. Magkakaroon ka talaga ng, boundaries. Para hindi ka ma-violate.
Ayun lang. Valid naman kung ano yung magiging reaction nyo kung pakiramdam nyo na violate yung boundaries nyo. So, given na alam nyo na, be aware din tayo kung paano tayo makipag-halubilo or makipag-communicate sa mga tao sa paligid natin. Kasi baka na, alam nyo yun, na ma-violate na natin yung boundaries nila. So, kaya ganun din nagiging reaction nila. So, yun lang. Share ko lang. Bye!